Uh, Ako, honest opinion, no? Doon sa nakita kong inasal niya sa nanay niya nang dahil lang sa teleponong pinapatigil siya, nagawa niya magsalita ng kung ano-ano. Alright, so isa naman pong reaction video ang ating bibigyan ng ating opinion at base sa aking pagkakaintindi. No? Ngayon po, dito po tayo sa tinulungan, no, ni Tekram na actually matagal niya nang tinulungan. Ito yung binayaran niya yung upa ng bahay. Then, suddenly nakita niya na naman na sa kalye, no, yung si Rain and yung kanyang mother, stepfather, and yung kanyang mga kapatid, stepbrother and sister. So, kumbaga, doon gusto daw nasubaybayan nung nakita niya ulit sa kalsada. And prior to that, tinutulungan na pala ni Tekram yun. So, sa pagbabalik ngayon ng istorya nito, ang dami, no? Parang salasalabat yung kwento ng buhay nitong pamilya na to, no? Dahil bukod sa medyo hindi naging maganda yung kinuwento ng nanay ni Rain, no? Si Rain mismo may kwento rin tungkol naman sa tatay niya, no? And yung stepfather niya, may sarili ring kwento. Kumbaga, silang lahat may kanya-kanyang kwento sa buhay. So, which is not, kumbaga, hindi na bago dito sa Pilipinas. Maraming katulad nilang ganong kwento. Pero ang medyo unique dito sa nangyayaring ito, I can say unique because yung tatay mismo ni Rain, kursunada, yung anak ng kinakasama niya. Oh? So, ibang kwento pa po yun, no? Na talagang aminado at mukhang may problema sa utak itong tatay ni Rain. No? So, I don't know kung ano yung naging kwento nun. So, babalikan ko po yun. Pero dito po ako kay Rain. No? Medyo parang is it worth it ba na tulungan siya? Because maraming kwento, marami siyang pinagdaanan sa buhay, and it feels, no, parang there's something sa kanya. No, maybe because of the age, adolescent age, mga teenager age na magulo mag-isip, di ba? Alam naman natin yan. Halos lahat tayo dumaan sa ganyang stage na ura-urada kung minsan magdesisyon, di ba? Pag hindi nagawa yung gusto, nagagalit, di ba? Kung ano-ano yung nasasabi. So, ang concern ko kasi dito, nung napanood ko to, nanduro na sa point, no, na tutulungan siya ng Tekram at pag-aaralin. Okay. So, yun yung takbo ng istorya nila. But, because of the ongoing drama na ipinapakita sa atin ni Tekram, yung mga pangyayari, no, habang nanduroon itong mag-iina na to sa bahay nila Tekram, may ugaling lumalabas kay Rain. Okay. So yun po ang aking bibigyan ng reaction sa video na to. At kung bago po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Visual lang po tayo, walang personalan. And dito po sa mga tinatalakay ko o binibigyan ko ng reaction ng video, just visit, no, yung mga videos ni Tekram regarding dito sa pamilya ni Rain, no. Makikita niyo po yung mga kwento. Okay, yung pinaka-latest ngayon is yung sa kanila ng nanay niya. No, yung sa kanila ng nanay niya. Ni Rain at siyang nanay niya nagkasagutan dahil lang sa cellphone. Dahil lang sa cellphone. And yung may plano na sila, no, nakaplano na, nagbago na naman. And I think nagbabago ata ngayon yung isip ni Rain na mag-stay ka nila Tekram at sasama sa mga magulang. Na nung una, okay lang sa kanya. Pero ngayon, there are changes. Okay? So, yun po yung ating pag-iisipan. At bibigyan ng konting opinion
no, about this matter. But bago po ako magpatuloy, support po Pony Aldi Vlogs, no? And of course, Daddy Frankie at Tekla. Sila po yung mga vlogger na para sa akin, the sincerity of helping others, no, mga kapuspalad nating kababayan, nakikitaan ko po ng sinseridad. Okay, so watching their content is very big help, no, para po sa kanilang pagtulong, no, sa mga kapuspalad nating kababayan. Okay, may mga naririnig tayo na there are some na hindi sang-ayon, no, sa ginagawa nitong mga charity vloggers na to. Tingnan niyo po kung ano po yung naiambag nila. No? Kung sinasabi na nagagamit yung ating mga kababayan na mga kapuspalad para makatulong, no? Paano po kasi malalaman yung kanilang sitwasyon? Di po ba? Okay? Well, sabihin ninyo, pwede namang tumulong na hindi na ine-expose, but for others to see the true situations, di ba? Kailangan malaman yun. And doon po na ipapakita na ang sangay ng gobyerno natin na para tumulong sana sa mga katulad nila ay walang kakayanan. Kung meron man, nasaan po? Magtatanong lang po ako, no? Kasi may mga bumabatikos sa mga to. No? Like si Daddy Frankie. Diba? Kaya there's some changes on the way he treats his and her beneficiary because of the one na sinabi niya. And let's see. Let's hope na ipaliwanag ng Daddy Frankie. So same thing with Tekram and Pony Aldi. Okay, so maaaring sa ngayon or maaaring si Tekram tapos na dyan, sa maaaring si Pony Aldi hindi pa napapansin dahil hindi pa ganun kalaki yung nagigain ng attention ng channel niya. But sooner or later, mangyayari yun. Di ba ba? Pero ang sa akin dito, tingnan niyo po yung sinseridad ng mga taong tumutulong na to. Okay? By law, yes, you may say it's wrong, but in reality, ano ba yung nangyayari sa mga kababayan natin kapuspalad, especially those with mental issues? Ito ba? So, yun lang po yung punto ko. So, doon po sa naniniwala sa mga advocacy nitong mga vloggers na to, please support them, especially po ni Aldi. Okay? So, puntahan na po natin yung itong kay Rain, no? Actually, napanood ko yung mga video na to, no? Although hindi lahat, pero napanood ko yung from the time na kinausap na siya ni Tekram, no? Nagpakita siya ng talento niya, which is good kasi marami siyang alam. Marunong siya magpiano, marunong siya mag-violin, marunong siya mag-guitar according to him. Diba? And he can sing. Diba? At nakita natin na talagang concern siya doon sa stepsister niya. Kaya nalaman natin na yung biological father niya, no, ni Rain, ay may problema sa pag-iisip. Dahil yung kinakasama ng tatay ngayon ni Rain, hindi na yung kinakasama niya yung gusto niya. Yung anak na, which is napaka-minor, 10 years old pa lang ata. No? I'm not too sure of the exact age. At pinagseselosan pa si Rain. No? So, ganun komplikado. Pero ako, ang focus ko is sa ugali ni Rain. No? I'm not saying that I'm right. No? This is just my observation. No? Hindi properly na yung upbringing ni Rain, diba? And may edad na siya, no? Kung i-compare natin siya kay Dave, talagang si Dave bata pa. Ito medyo adolescent stage niya. Teenager age na yan. Yan na yung magulo yung pag-iisip. No? Yan yung marami ng gustong gawin. Diba? And ako, honest opinion,
no? Doon sa nakita kong inasal niya sa nanay niya nang dahil lang sa teleponong pinapatigil siya, nagawa niya magsalita ng kung ano-ano. Diba? Sige, sabihin na natin na first time niya or matagal na silang hindi nagkakausap ng kanyang mga kaibigan. Kasi yun yung nire-reason out niya. No? Gusto niya ng kausap, matagal na silang hindi nagkakausap ng kaibigan niya. So, kaya nung pinapatigil siya ng nanay niya, nagalit siya. Siya pa yung nagsabi na lalayas siya, pupunta siya dun sa tatay niya na medyo may problema rin sa pag-iisip. Just because inawat ka ng nanay mo. Ganun ka magre-react, ikaw pa ang magagalit, ikaw pa ang magsasabi na lalayas ka. At pag binuksan mo yung pinto na yan, hindi na siya maawat. Oo, no, sabihin na natin, katulad ng sinabi ko, nasa stage siya talaga ng magulo yung utak, no, na inuunawa ni Tekram. Pero, dapat hindi siya ganun mag-isip. Di ba ba? Ngayon pa lang, nakita na ng mga viewers, no, yung ugali niya. And actually, if you're going to read yung mga comment sa comment section ni Tekram sa video na kung saan yung pinaka-latest, no, na nag-uusap silang mag-ina, hindi maganda, no, yung reaction. And even me, no, nung napanood ko yun. And actually, prior to that, yung napapansin ko na sa kanya na medyo talagang ano siya, hindi, I'm not sure, no? Feeling ko lang, he's not telling the whole truth, no? Sa real intention niya. Sa real intention niya. Oo, nandoon yung gusto niya makapag-aral. But, magpapa-control ba siya or susunod ba talaga siya? If ever, no? Kanila Tekram siya tumira. No, hindi ko siya ginajudge agad. Kasi ako, observation ko doon sa inasal niya, nung siya ay pinagsabihan ng nanay niya, at sagutin niya ng ganun yung nanay niya, may something wrong. Oo, sabihin na natin kasi nga, hindi naman ganun talaga ayos yung pagdisiplina sa kanila. Diba? Nakita naman natin, ultimo yung nanay niya, may issue rin eh. Dahil kung ano-ano yung pinagsasabi niya doon sa landlord nila. Diba? Narinig kung nanonood kayo ng content na Tekram about here, this one, no, narinig din ninyo na nagsalita yung may-ari ng inuupahan nilang bahay. At yung nanay niya, kung ano-ano rin yung kinuwento kay Tekram. So, kumbaga, within, no, the family, sila mismo medyo may ugali na sila, no, na hindi sila maintindihan. So, since yun yung kinagisna, nakita, no, and si Rain, palipat-lipat. Nung una, nasa tatay niya, nung nagselos yung tatay niya, mukhang may problema talaga sa pag-iisip, napunta siya rito sa nanay niya. Diba? So, yung upbringing talaga ni Rain ay hindi maayos. Okay? So, dapat ba na hindi kunin ni Tekram? Diba? It's a sugal. No? Susugal si Tekram dito. But I think, dito sa latest video, parang mas pinili yata ni Rain na sumama na lang sa magulang niya. No? Kung mapapanood niyo, na hindi niya raw kayang mawalay sa nanay niya, sa kapatid niya. No? Pero nung una, okay lang siya. No? Nauuwi ng probinsya yung nanay niya, yung mga kapatid niya, may iwan sa kay Tekram. Okay lang daw siya, but no, there's some changes. Is it because of the attitude na pinakita niya sa nanay niya? No? Na medyo hindi naging maganda dating kay Tekram. Pinipilit siyang intindihin ni Tekram. Okay, gano'n naman si Tekram. May lahat ng pangunawa ibibigay. But, is it worth it? Diba? For sure, sa inasal ni Rain, doon sa latest
video na yon sa kanilang mag-ina. Marami ang nadismayang mga what you call this, mga prospect na pwedeng tumulong sa kanya kung mag-aaral siya. Kasi yun yung gusto niya mag-aaral siya. Kaya nga nakuha niya yung loob ni Tekram. Dahil mayroon siyang pag-iisip na gusto niya makapag-aral, makapagtapos, matulungan mga kapatid niya, makatulong din sa kapwa niya. Kasi ano rin siya, wannabe charity vlogger din Nabanggit niya So, pero ako nung nakita ako, parang tingnan natin kung ano yung magiging takbo. But, yun nga, katulad ng nasabi ko, doon pa lang, sa pag-uusap nilang mag-ina, gano'n na siya sumagot. So, what more fa? If ever. Diba? So, willingness na siya ay magbago, I'm not sure. I'm not sure. Kasi, doon nga sa latest na yan, makikita ninyo na nagbago yung isip niya. Parang he chooses to go with his mom, sa pamilya niya, kesa sa mag-stay ka na sa Tekram. Yun yung pagkakaintindi ko sa last video. So, if that's the case, it's good. Hindi na mahirapan si Tekram na mag-decide. Kasi kung siya na siyang aalis. So, hindi na makikipagsapalaran si Tekram at saka yung mga sponsor para tulungan siya. So, yun lang, yun yung tingin ko na medyo alanganin ako sa inaasal ni Ray. Maybe because of the age, diba? Mapusok. Mabigla kung magdesisyon. So, kailangan intindihin. But, susugal pa ba? Well, maaaring si Tekram sumugal yan dahil we've seen a lot ng mga ginawa si Tekram na talagang sumugal siya and at the end, maganda naman yung resulta. Although hindi lahat, karamihan magaganda. Meron dito kay Rain. Ako personally, medyo challenging and the possibility na magbago yung isip niya in a long run na hindi niya magustuhan yung disiplinang gagawin ng manalastas. Possibility na yan na umalis malaki. Kasi teenager na yan. Diba? Kasi tingin ko maraming kakilala yan. Pakiramdam ko lang. Maraming kakilala si Ray. And he's good. He's good in speaking. Explaining. Marunong siya sa ganun. Yun po ay aking opinion lang. Hindi ko po sinasabi. Yun yung mangyayari. So, nasasabi ko, issue lang tayo. Walang personalan. Nandito mo lamang. Maraming salamat.